si Millie. Pero ginawa ni Millie na impyerno yung buhay ng mag-asawa. Yung ate, ginawa sila ng kawawa ng ate, si Millie at si Anton. Pero patuloy naman si Anton sa pagsisikap. Nag-work siya dito sa isang hotel, pero maliit naman ang sweldo at napaaway pa. So, alam na natin ang kaulan ito. Away. Tanggal sa trabaho. Siya na nagsimula doon. Kahit na, alam mo namang lasing. Saka maapektuhan yung trabaho mo niya, no? Sa hotel. Ayoko naman sa trabaho na yun. Actually, napaisip na ako, mahal. Diba meron pa tayong 100,000 sa savings natin? At hindi natin gamitin yun para magnegosyo. Ano naman alam natin sa negosyo? Narinig ko dun sa kasamahan ko eh. Delikado na papasukin mo. Franchise daw, sabi niya. Bali, ilalabas lang natin yung pera. Ibigyan natin sa kanila, tapos sila na bahala tutulong sa atin. Ako delikado. Paano? Paano pag hindi naging successful, edi mawawala yung savings natin? Eh, mahal. Isipin mo, kung wala tayong gagawin, unti-unti rin mauubos yung ipon natin. Delikado talaga. At least dito sa negosyo, malay mo. May tsansa pa tayo na palaguin ng pera natin. Ayaw mo ba yun? Muna natin yan. Huwag padalos-dalos na desisyon. Delikado nga. Laking pera. Nag-text si Glenn kung tatanong siya kung pupunta daw tayo dun sa binyag ng anak ni Tracy. Next week na yun. Wow, laki naman simbahan ito. Ako ah. Sige, ngayon na lang. Congrats! Buti at nakarating kayo. Thank you, Anton, na pumayag ka mag-proxy. Proxy pala siya. Uso pa rin ang proxy talaga sa mga binyagan. Kasi yung isang nino. Ay, yan siya. Brendan? Anton! Mabuti. Millie, alam mo ba? Oo naman, kasama niya sa park. Alam, Mili. Guess who? Kung sino kasama ko? Honey? Anton! May bago na naman siyang girlfriend. Honey. Anton, really? Ay, Honey, ha? sila nagkatuluyan. Anton, puntahan ko lang yung inaanak ko. Ay, sige, sige. Wala, katakot. Yun yung Sino nga mo? Ano ba? type na type siya nun eh, di ba? Yung babae. Magkikita. Si Rhea. Eh, ikaw naman kasi, hindi mo sinasabi sa akin na darating ka. Actually, kakadating ko lang kagabi. Saka balak talaga kitang tawagan. Eh, buti naman. So, Pars, kailan pa naging kayo ni Rhea? Hmm? Actually, Mars, simula nung umalis ka, ayun, nakita rin niya yung kagwapuhan ko. Anong balak mo? Hanggang kailan ka dito sa Manila? Wala na ako doon sa dati kong trabaho. Meron na akong sariling kumpanya sa Dubai. Grabe, big time ka talaga, oh. Ano na? Kaingit. Ay, sorry, namatayan ka nga pala. Condolence ha. So, kamusta naman ang buhay Pinas? Balita ko nagtitinda ka na lang daw. Pareho lang naman yung trabaho ko dito sa Qatar. Sales lady.
Pero yung sweldo, discounted. Yan. Nasa simbahan tayo. Actually, ako din dito na ako sa Pinas ngayon eh. Ito kasing si Brenda, walang magawa sa pera. Sabi niya sa akin, huwag daw ako magtrabaho. Gagawan na lang daw niya ako ng business. Sweet, no? Sweet niya. Nung umuwi ako ng Pinas, kakatanggal ko lang sa trabaho. Ay, nako. Kakainis talaga yung Ria na yun. Kaya naisip ko na baka magnegosyo na muna ako dito. Saktong-sakto. Meron akong business opportunity para sa'yo. Naku po, si Brenda. Yung kita mo rito, madodoble. Minsan nga, triple pa eh. Kung gaano ka kasipag, ganun. Knowing you, sipag mo. Oo, talaga. Oo! Kakayanin ko yan. Kayang-kaya mo to. Malaki kita dito. Basta, Maganda yan, ha? pwede yun sa'yo. Walang parang titiwala na naman si Anton dito kay Brandon. Actually, meron pala kami pupuntahan na luxury resort sa Batangas. Pwede mo isama si Millie. Bakasyon nyo na rin yon. Tapos doon na rin natin pag-usapan yung proposal ko sa'yo. Talaga? Oo. Mahal ba? Mars, medyo, kaya ng budget namin. Mag-alala. Sagot ko lahat. Ako bahala. Basta pag-usapan na lang natin doon sa reception yung business na sinasabi ko sa'yo. Totoo yan, ha? Oo! Sana all may free vacation. May bagong bili pa naman akong bikini. Ito na pala yung sasakyan namin. So yun, Mars? Magkakaroon ka rin ito. Basta pag-usapan natin. Big time ka, Mars! Hi, guys! Bye, Ria. Resort, kita tayo ha. Sige, sige. Tatakot naman yan. Big time na ganyan. Huwag kayong mawawala ha. Kita-kita tayo doon. Kita kami. Naku! Ano? Kakagat ba? Mukhang desperado sila. Hala. Malamang papayag mo ngayon. Best friend niya yun. Sobrang ganda nga nito. Alam niyo naman yung kasabihan. The night is young. So are we. Brandon, salamat, ha? Yan na naman. O sige na. Hindi kayo maririnig dyan kahit mag-ingay kayo. Good night! Good night, Ria. Grabe talaga tong si Brenda. Asensado na talaga siya. Dati, sa Qatar, malaki na yung kinikita nun, pero ngayon, ibang level na. Saka narinig mo ba yung sinabi ni Ria? Sabi niya, papasyal-pasyal na lang daw sila. Alam mo, tayo magiging ganito rin tayo. Papasyal-pasyal lang tayo, tapos titira tayo sa hotel na kasing ganda nito. First class. Kaya mag-practice na tayo. Red wine, mahal. Ooh, thank you sa red wine, mahal. Cheers! Cheers. Ubusin mo na yan, mahal, para makapag-bubble bath na tayo sa bathtub natin. Mahal, ayoko. Gusto ko dito tayo kasi Ini-enjoy masyado ni Anton, ha? ang lambot-lambot ng kama natin, no? Alam mo, Gusto mo nga lang. kung ano ang masarap gawin sa malambot na kama.
Rhea, kita mo sila Brendan at si Millie? Si Brendan naka-business call eh. Nagkatuluyan talaga kayo ni Brendan. Eh, ikaw naman kasi. Pinakawalan mo pa ako. Alam mo ba, lagi sa akin sinasabi ni Brendan na ako daw yung lucky charm niya. Sayang, you could have had me. Who would have thought na may galing pala ako sa business? Alam mo ba ngayon, meron na akong sarili kong gym na pinatayo para sa akin ni Brendan. Grabe. Natutuwa ako para sa'yo. Yan naman talaga gusto mo, di ba? Dalawin mo ako minsan para makita mo. Ay, lang po. Tara! Millie. Mga tinginan. Oh, good. Uy, everyone's here. Up. You can serve the lunch na. Okay, Anton, Millie, ready na ba kayo? Well, ipapakilala ko ang aking kumpanya. Ang pangalan, BS Capital Venture Fund. Simple lang naman kami. Nag-i-invest kami sa mga bagong kumpanya. Specialty namin, ang financial technology at space tech. Involved din kami sa impact investment. Katakot mag-ano. Yung mga ganyan, mga sales stock. Investing. Companies of the future. Oo nga, pero ano ba ibig sabihin mo? Sorry ha. I know, it's a lot of fancy words, pero simple lang naman ibig sabihin. Ang kumpanya ko ay sumusuporta sa mga ordinaryong tao. Binibigyan namin kayo ng opportunity para kumita sa mga ganitong klaseng investments. Yung Diyos ko. Okay, let's put it this way. Mas marami kang i-invest, mas marami kang ipasok na pera, mas marami kang kikitain. Okay? Sales stock na sales stock. So, hindi mo na kailangan magpakahirap ka sa sarili mong negosyo. Pwede mo sabihin, okay, I can get the same result, pero here, I can assure you, mas malaki ang kikitain. At Ay, nako. Puro malaking kita, konting trabaho. Kakatakot. dito, walang sakit ang puso. Narinig mo yun? Cover. Leave. Oh, ayun naman. Tingin mo. Ikaw may pahawak-hawak pa kanina kay Rhea. Huwag mo sabihin na nagsiselos ka sa kanya. Wala ka dapat ipagselos kasi wala akong nakikitang iba kundi ikaw. Dapat lang. Oh. Ano na tingin mo dun sa business opportunity na sinasabi ni Brendan? Parang sobrang bilis kumita. Yun nga maganda dun eh. Tama nga. Pagka Hindi daw- na natin kailangan magpakahirap sa negosyo. Pag ganyan mga negosyo, sobrang bilis kita na almost, imposible. Ibig sabihin, may something na kakaiba. natin dahil ibang tao ang gagawa nun para sa atin. Parang may mali. Yung mga ganyan, na walang gagawin, maupo ka lang, nakapag. Si Brendan yan. Mula pa college, magkaibigan na kami, kaya hindi ako ipapahamak niyan. Ako yung mga ganyan,
nagpapahamak sa'yo. Matalino yan. Kaya tingnan mo, asensado na siya. Silang dalawa ni Rhea. Ayaw mo ba ng ganung buhay? Huwag ka magpapasilaw, Millie. Gusto ko naman. Pero masaya na ako dun sa simpleng buhay natin. Ayaw mo ba mag... Delikado yan. Ang pinapasok mo, Anton. karoon tayo ng sarili nating sasakyan? Bahay? Tapos kapag may bahay na tayo, pwede na tayo magka-baby ulit. Tapos lahat tayo, magta-travel tayo around the world. Tutuparin natin yung lahat, Millie. At sa tingin ko, sa business opportunity na ito na sinasabi ni Brendan ang magiging simula. Oo, bilib na bilib siya. Kaya ano, game na tayo? Hindi ko alam. Pero tiwala naman ako sa'yo. Ikaw ang bahala. I love you, I love you, I love you, Millie. Excited ako ibigay sa'yo ang Diyos ko, ang hirap yan. buhay na deserve mo. Cheers to us. Cheers. Pars, etong kasulatan na to ang magiging agreement natin. Nakalagay na dyan lahat. Kung paano kikita, kung kailan mo kikitain, kung saan namin gagamiting investments, at kung ano-ano pa. Basta, basahin mo lang to. Take your time. Pero, sure ba kayo? 100,000 lang ipapasok nyo? Ayaw nyo ba magdagdag? 100,000 lang talaga ang meron kami. Meron lang sana pandagdag, pero kapag kumita to, sige, papasok namin dyan, no? Alam mo, maganda yung idea mong yan, ha? Yung i-invest mo, yung kikitain mo, ipapasok mo. Diyos ko. Pero maganda pinapakita nila itong ganito na para matutunan ng nanonood yung mga buladas mga scammer. Eh, pinapaikot mo lang. Oo. Kung ganyan ka mag-isip, mabilis ka nga asenso. Ah, eto pa ba? Tanggaling ni Jono sa Marte. Talagang kumbinsido kayo ng scam. Alam, kung meron ka mga kakilala, mga kamag-anak, mga kaibigan, na gusto mag-invest, ayun, Pars, malaki ng komisyon mo doon. Narinig mo yan? Oo. Malaki ng komisyon. Kada tao, ha, na may pasok mo. Sige, laban na to. Ang Diyos ko. Pars, ikaw na bahala sa 100,000 namin, ha? Hindi mo ito pagsisisihan. Babalik pa to sa inyo, times 10. Check ko lang. Ba't kayo pumasok dyan? Nako. Anton. Late ko na kayong dalawa? Welcome to the best times of your lives. Don't we have champagne? Ay, we have better than champagne. We have mimosas! Oh! Mosa! Sosyal nyo naman. Balang araw-araw mimosa. Thank you. Salamat. Thank you. Cheers again. Cheers! The best times of our lives. Yes. Anton! Marami-rami. Delikado. Pumasok sa'yo yung pera mo na ito lang. May ka nakuhang investments ngayon, ha? Mukhang malaki komisyon mo this month. Thank you, Pars, ha? Grabe, basta ako, masaya ako na marami tayong natutulungan na tao. Kung Uy, Anton, yung investment namin kay Brendan, hindi pa dumadating yung interest for this month. ba? Isang araw pa dapat yun. Napuno na ng mga masasamang comments yung vlog. May nagbabanta pa nga eh. May mga nagte-text at tumatawag na rin sa akin.
Diyos ko, Anton, anong gagawin natin? Patay. Na-pass po yun. So, yun nga po ang nangyari sa mag-asawa na nabulag ng investment scheme na to ng kaibigan mismo. So, yun nakakalungkot doon. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna tayo sa Miss the Missing Husband, episode 6. Hanggang bukas, panoorin natin kung paanong lokohan ang pagdudusahan na pagdadaan ng dusa ng mag-asawang to at paano mawawala si Anton, the missing husband. But bago yun, before I let you go, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's Panorth, hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. It's Panorth, Panorth TV. Bye!